tubig. Kuya na kasi part na ha. Hindi naman sa gilid tubig. Limpyo, limpyo na. Lagi na nagbukas. Ako na ako ganina. Pareha rin ako ng pastor. Ganina, gimana sa Oo, ka? ito ba din yan? Oo. Ganina. Para na ako. Ayun pa naman. Ato i-pray sa mga. Ayun, community ay. Happy New Year. Ang nagyan po kong nanay. Ang nanay. Ato i-pray, no? Si Brother Mark. Mula nagkait ang kumapit. So, hanggang sa pagsugod, no? Ato ang lamang atong pagalingon sa pagbabaw sa presensya sa pagod na Diyos. Pagpapaginahan ang isa sa ating pagkakilong. Pagbabasaw ang Salmo 148. Nagsangkit ako kanimo, o Ginoo, kabangin ako kamo. Tugga, ikaw ako, nagsangkit ko kanimo. Gawa ka ang akong pagkampo, sama sa insis. Ang akong ginayaw ng mga kamo, ingon na ala sa panahon sa kagabi. Ato kawitan, atong bumilyo. Dina sa hymn number 44. Hymn number 44. 44. Sa English 242. Bible, ito yung karoon, sabi ko, pagbiyakan na
107, verse 15 to 18. Psalms 107, verse 15 to 18. 15 to 18. Ato ning pasahon sa tubag-tubag. Sorry, 103 yan. So, bantay ka. Verse 15 to 18. Okay. Di ato rin masawa sa tubag-tubag. Ako mga maganda. Huwag ka mo mga magasaba. Nakita na ba? Amen. Okay. Kung pagkasudan ang punong sa tinatagatan na yun, sinasayon siya, diin kita ikan. 59. Ang kinabuhi sa tao, sama sa balili. Mutubo siya o mulipang, ingon sa ihalas na bulan. Kunya, apan ang gugma sa Ginoo, kanila na nagpasidugong kaniya, mutunhay hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang kaayo sa tanang kaliwatan. Dungan, sa bulan, bukas sa iyang masusuko. Amen. Ang Diyos magkapalan pagpanalangin sa ibalang ng putong, sa biyang kinatong pagbasahon, pamakian, pamalandunan. Again, good evening and Happy New Year. May si Kajima, ayuhan siya sa iyang sakit. So, ang buluhan nato is, ang pagpamalando is fading grass, forever love. No? Ang lumalabay na sakpo, apan ang malungtarong na gugma. Dili ani ang kinabuhi lumalabay. Apan ang gugma sa Dios malungtarong. No? So, ang kahulugan ani is dito kita mo sandig sa gugma sa Dios. Kay kiniraman ang bulungtan. No? Samtang ang mga butang na makita, no? Lumalabay na. Okay. And hopefully mahoni ang thrust nato as we enter the year 2026. No? Ang guluhan sa ang atong pag-iskutan is human life is fleeting. But God's steadfast love endures forever for those who trust Him. No? Lumalabay lang ang kinabuhi sa tao. No? Apan ang matinuoron na gugma sa Dios, no? Bulungtad yun hangtod sa hangtod. Ilabi na iadtong nagasaling kaniya. So nagasaling pa sa Ginoo mga igsoon. So bisan mulabay ra tani ni kalibutan pero ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong kaliwatan, sa atong simbahan magpabilin. No? So tuyo nato mga igsoon is to assure us that though human life is fragile and fleeting, no, God's steadfast love in Christ endures forever. No, bisan tuod ang atong kinabuhi, no, dali mamatay po. No? Of course, sometimes kung bitaw tayo sakit, abi nato. Kahit ano na tayo sakit, makahinungkot na ako'y kinabuhi tayo sa tao. Dali na yun siya na mahanaw. No? Kapan, kanato na mga magtotoo, kinanggang upot yun ta, uptan yun nato ang luma sa Diyos na anaaliha kang Kristo mga igsoon. And this must be our assurance as we listen to God's Word this evening. Tungod kay ang problema, because of sin man God, human life is fragile and fleeting. Nanong fragile and fleeting ang kinabuhi sa tao? Tungod sa sala. Tungod kay nakasala si Adan, mo ni nahitabo ka nato karon. Natong kinabuhi dali lang mabasag. No? Unya lumalabay ra. Ug tungod ana nahimo kita desperate. No? Daghang mga desperation sa tuwa. No? Sometimes desperate sa money. When we are desperate sa money, we do things, no? Na dili makapahimaya sa Ginoo.
No? Desperate ta sa money because dili ta good steward sa mga resources, no, nga gitugyan sa tuwa sa Ginoo. Sometimes desperate ta sa atong health. Tungod kay sa diha maayo pa taggawas, no, wala nato ma-atiman ang atong lawas. Bisan ako bago. So, leaving us desperate for the enduring love and salvation of the Lord. Ang pinakatakong desperate nato, kinigugma sa Diyos. No? Kung ang kaluwasan sa Diyos. Na kung kita lang gibiyaan na sa Diyos sa atong kaugalingon, di nato makabot ang gugma sa Diyos. Kung gibiyaan lang ta sa Diyos sa atong kaugalingon, mga igsoon, dili gyud nato makabot ang kaluwasan sa Ginoo. No? And mao ni diri. This is the problem. Na kundi usually, in matters of God's love and God's salvation, no, we become self-sufficient. No, abi nato kung ato Gingoon, no, makabot nato ang gugma sa Dios or mahibayon nato ang Dios. Apan sa ako nag-iingon kini ato mga maayong buhat sa ragani bunga sa atong linuwas. Amin ba? Bunga sa atong pagkagipakamatyan ni Kristo. So ang atong natugi karon is though human life is fleeting, God's steadfast love endures forever for those who trust Him. No? Nabisag mulabay ta ni kalibutan apan ang iyang gugma, ang gugma sa Dios. Mulungtad gyud sa imong kinabuhi bisag wa ka kanini kalibutan. Ang gugma sa Dios mulungtad sa imong panimalay bisag wala na ka. Ang gugma sa Dios mulungtad sa imong kaliwatan bisag wala na ka. Ug labi na niini nga simbahan. Kung nagasalig ka sa Dios. No? Hugot ang atong pagsalig sa Dios. Ug ang maong pagsalig atong gikinabuhi labi na sa atong panimalay. No? Question there is, in a world where life is so brief, where can we find lasting hope and security? So, pasayod naman ta na lumalabay ang kinabuhi. No? So, of course, kini na question, no? Kung ano lang ni, dili na pasabot, kawa mong kabaluan. This is just a recap, no? A reminder ka nato. Asa nato ikaplagan ang mulungtad ng paglaom. Kay kasagaran sa Kristohanon ta, ang ato magong paglaom, makalimot na ba? Naa sa salapi, naa sa mga material na mga butang, naa sa atong panimalay, no? So we know the answer to this already, pero as we enter 2026, kailangan ma-remind ta, no? Nga sa lumalabay ng kalibutan, lumalabay ng kinabuhi, asa kung kakinsa nato ikaptagan ang mulungtad ng paglaom o seguridad, no, sa atong kinabuhi. Tulo lang ang mga butang gusto na kong share. Una, human life is fragile and fleeting. Tanaw na ito ang verse 15 to 16. Ingon diri ang kinabuhi sa tao sama sa balili, no, sagbot ni nagadto. Mutubo siya o mulipang ingon sa ihalas nga bulag. No? Mawala ra kano. And then in verse 16, unya huwag mo kini sa hangin ug ipadpad ug unya mahanaw sa langit. No? Ang kinabuhi sa tao mga igsoon, dali ra gyud mawala. Lumalabay mga igsoon. No? And that is why mortality reminds us of our weakness. No? Si Roger Mark, medyo dahil pamati ko, napag-iumus ko yun. Si Ate May, no? Si Ate May, medyo dapat ako, si Kuya George, may takham. No? Murag pa doon sud balay. No? So dili, kini nababatang sa mortality, di ba? No? Ang tao mamatay. That's mortality. Ang kamatayon, may dumdum ka nato na luya kita ito. Ang luya kita ito. White tao ay mortal. Yes. White tao ay mortal. Sakto lang. No? Record na ba ito? Sakto lang din, George. No, so mortality reminds us of our weakness, mga igsoon. No, inumdum ko sa una, no, na
Atong siling pirmi din siya isog, pirmi. Pirmi siya isog ba? Pirmi siya ka ng baptic. And then later, pinitay tao, di ba? Dagat ng at tuig, di ba? Tiguwang mag-iguwang. Nagkaroon kay Murag, luya na siya. Ikalma po siya. Nga naman, Tiguan mo. mortality reminds us of our weakness. Kung sa una ako yung nasaktan, karon ako na yung mga sapa. Anong imo mang ikuan diha, ang imong hinimtan. Maghipusan na. Isimbahan. Pinanagin siya ng buka. So nabalik. Ganun ba? Balik pa na. Kaya mortality, no? Na magkaluyan ka. Magkaingon ka na, uy, nadididekyo niyo sa tanang panahon, astig ko. O hindi lang na sa mga dili Kristono, kita mismo dapat ma-remind na, amin ba mga iso? Nasa dihang magkaluyat ka, although maluyan atong gawas, dapat ligon, magpabiling ligon ang atong prinsipyo sa Ginoo. Magpabiling ligon ang atong pagtuo, pagsalig, pagtaon sa Ginoo. Ang atong paghigugma sa Ginoo. No? O ingon man ang atong pagpangalagad sa Ginoo. We need to recognize the brevity of life. Dapat ibaluan nato mabubura gyud ang kinabuhi. No, ako makaingon jud ko. Although di pagdugay ko tiguwang, makaingon ko paspasa sa panahon. No? Tan-aw ko Arwin. So na si Arwin sa Facebook, 9 years old. No? Si Scarlett, grade 1? Grade 2. Dito ila sila. No? Manaabtan ako ang tanan ng mga ipanganak ni Jane. Si Kayla bagay si Prisha wala ko hiyabti. No? Pero sukod kang Erjan, ngadto kang Nisha, ngadto kang Jackmani. Naku, anak ko. Si Ethan. No? Hindi rin. Nag-ibisa si Ivy. Hindi. Si Jay, sa una, kinsa raway anak niya, si CJ pa. Siguro naman po siya sa una. Dahil, disunod si Mary Shane. Disunod si Pitpit. Disunod si Tripon. Disunod si... Kita ako lang kita, disunod na eh. Kaya, pupuhan ang inis kinubuhin mo yung sunod. No? So, na sinanay, ako pa karoon na daghan ng apostol. Manigana pa na iso. No? Mga bata sa nagkaroon, college na. No? Si Ivy, nanarbaho. We need to recognize na mubura ang kinabuhi, mga iso. And don't cling to temporary things. Ayaw, bitay dihang mga butang na lumalabay. Dito ka sa mulungtad ng mga butang. Sama sa Ginoo, pagtuo, paghigugma sa Ginoo, pagpagalagat sa Ginoo. Amin mga iso. So, dinhi, we need to live with humility and urgency for what really matters. Kanunay na magmapausanon, kaya mo na kung sa urgency ng panahon, gamay ra yun, kaya nga mahuman na to ang mga angay humanon karong adlaw. And those are what really matters. Because human life is fragile and fleeting. O ang mga tao nga adunay pagtuo sa Ginoo, responsable nga mga tao. Ikaduha mga igsuon, human life, no? Not only that human life is fragile and fleeting, so yun sa nila kung pagkain. God's love is eternal and unfailing. God's love is eternal and unfailing. Okay? Ang gugma sa Dios mga igsuon, way katapusan o dili yun mapakyas. Kung iman siya na I love you, no? With a covenantal love, dili di mausab bisag kung sa imong himo. Dili di mausab bisag mausab pa ka. Manila kalindot kung kita anaa sa Ginoo o ang Ginoo anaa diri ka nato mga igsoon. Tanaw na to ang verse 17. So kabalo na ta sa verse 15 and 16, no?
Pero sa 17, nag-una dito nga pasahe, apan ang gupa sa Ginoo kanina, nga nagpasidungog kaniya, mutunhay gayud sa kahangturan. Mutunhay gayud kini mga igsoon. So kinahanglan aron mutunhay ang gupa sa Ginoo sa atong kinabuhi hangtod sa kahangturan kinahanglan sa man. Pasidunggan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi o pasidunggan nato ang Ginoo sa tibuok ang kinabuhi. No? That's what it means that God's love is eternal and unfailing. God's love remains forever, mga igsoon. It's unlike human life. God's covenant love remains forever. His mercy is not bound by time. No? Ang iyang kaluoy sa atong kinabuhi, no, wala na nagapos sa panahon. Bisag wala na ta. No? Makarelate si Nanay Ani. Mas maganahan maminaw si Nanay Ani. Bisag kung wala na ta, tungkol sa kinabuhi ni Nanay, no? Ang kaluoy sa Dios magpabilin sa iyang panimalay. No? Sa iyang mga sakop. Kung karon atong pasidunggan kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi. And that is why anchor your hope in God's love. I-angkla nato ang atong pagdaog dito sa gupa sa Dios. No? Dili sa mga, in fact, I know, I sound repetitive. No, not in money, not in influence, not in degree. Yes, these things are important, pero mawat-ani siya o importance sa tubangan sa Ginoo o kining mga butang na dili magamit sa pagpahimaya sa Ginoo. Kung gamiton lang ni for selfish ambition, for selfish motive, for selfish reasons. Okay? That's why we also should always anchor our hope diha sa gugma sa Dios. Katapusan mga igsoon, ano ni mausap eh. God's salvation extends to generation. No? God's salvation extends to generation. Okay? So dinhi mga igsoon, ang kaluwasan ni ay sa Ginoo, no? Mutapon ngadto sa sunod nga kaliwatan. Pero gusto na ko ka-correct niya, hindi ko gusto ma-misinterpret ko. Wala pasabot nga luwas ka kahit imong anak. Wala nagpasabot nga luwas ka o nagtuo ka sa Ginoo kahit imong apo. Kahit imong baalang asawa o ako sa tuhod. Ang buot pasabot ani tungod kay nagtuo ka sa Ginoo karon nahimong abli ang ebanghelyo sa imong panimalay. No? Naanay dakong puruhan nga mosulod, no, ang ebanghelyo sa imong panimalay tungod sa imong kinabuhi. Ug kung mahitabot ka na, mo mas makaingon ta nga God's salvation extends to generation. And that is why dapat magiging kuan ta si tawag ani hardworking, no, sa pagpakaylap sa ebanghelyo sa atong kaliwatan. Dinhi tanaw sa nato ang verse 17 to 18, nasa ikaduhang stanza sa verse 17, muluptad ang iyang kaayo sa tanang kaliwatan. No? And then in verse 18, kanina nga unsa man nagtuman sa kasabutan o nagbuhat sa iyang mga sugo. God's love continues to the next generation. So I'm so glad na in our family, I think I'm a third generation Christian. No? Sa father's side, o sa mother's side. And nalipay ko na murag ang pinuti na ako'y third generation Christian. No? Kang nanay, ngadto kang Radimar, ngadto sa iyang mga anak. Kung ato nang i-pray mga igsoon, no? Mapapareho ta ni Ezra. Kabukat ikapila ka generation si Ezra? 18 or 17th generation, no? Na magtotoo sa Diyos. Because God's love continues to the next generation. Dagkong ginato ato makasakop sa Ginoo. Birahon ginato sila mga igsoon.
God's love outlasts our lives. Ito ang tingin ganina. Kabisan, wala na taniinig kinabuhi. No? Apan, ang ato mga pag-ampo, alang sa ato mga anak, mga apo sa tuhod, sa ato pamilya, magpabilit mga igsoon. And sometimes gani, okay ni, message na lang po di kang nanay. Sometimes nga ang ato ito mga pag-ampo, di ba sige nag-ampo, karon naipuruhan ng mga higayon na dili na matuman sa atong kinabuhi. Apan matuman na kanang wala na. No? Aron maka-realize ang atong mga anak, mga apo, sa tuhod mo, wow, grabe. Part din si Lola sa akong kausaban kayo. Natumbuhin pa to siya, sige medyo ampo para sa iyang pamilya. Kung ako na o ang bunga. Amin ba? No? Ingana na siya mga igsoon. Meaning that God's love outlasts our lives. No? So in conclusion, sa pagtapos, our lives may be fragile and fleeting, but God's steadfast love endures forever. In Christ, we find lasting hope beyond our mortality. We are called to trust God's covenantal love and pass it on to the next generation. Kaya nang musalig ta ni ining gugma sa Dios, gugma sa pakigsaan. Kung ato ning ipasa, no? Ikabilin sa sunod nga henerasyon. Hinaot pa nga mga ginikanan karon mabasa nila ang ilahang pagtungo, pagsalig, paglaom, paghiguma, pagpadalagan sa Dios ngadto sa ilang mga anak, ngadto sa ilang mga apo, ug ngadto sa ilahang mga apo sa tuod. Bisan wala na ta ni inyong kalibutan. Amin ba? Ang Ginoo magpadayon pagpanalangin sa balang ng pulong sa diyang kini atong basahon pamatian mo pamalandungan. Atong awitan kabakausa ang atong buhing Dios. Diha sa hymn number 244. And then sa English, 448.